Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara. Naghanda ng hapunan si Kapitan Tiago. Pinagsa ito ng maraming panauhin kahit ang iba ay walang paanyaya. Dumating si Kapitan Tiago kasama ang binatang si Crisostomo Ibarra na 7 taong namalagi sa Europa. Noon lamang nalaman ng lahat ng nasa handaan para kay Ibarra ang salo-salong inihanda. Masayang binati ni Ibarra si Padre Damaso. Ipalagay niyang matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Dong Rafael Ibarra. Ngunit itinanggi ito ng pari na sadyang ipinagtaka ng binata. Lumapit kay Ibarra si Tiniente Ibarra at nagpakilala ito. Sinabi ito sa binata na sadyang naging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Nagtungo na ang mga panauhin sa pagkainan. Nagagawan sa upuan si Padre Damaso na dating kura sa San Diego at si Padre Sibilia na kura sa Binondo. Nainggit si Padre Damaso sa mga nahaing lamang loob ng manok sa pinggan ni Ibarra, samantalang sa kanya'y patigas na leeg at pakpak ng manok. Naging tampok sa usapan si Ibarra hinggil sa paglalakbay niya sa Europa. Ito ay muling tinuya ni Padre Damaso si Ibarra. Sa halip na magalit, ay nagpaalam ng umalis ang binata. Sinundan ng tenyente si Ibarra at dito ay nalaman ng binata ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang Kastilang tagapaningil ng buwis ang pumatol sa pagbibiro ng mga bata. Naabutan ng Kastila ang isang bata at walang away itong pinagtatadyakan. Nakita ito ng Don Rafael at tinabig niya ang Kastila. Tumama ang ulo nito sa bato na naging dahilan ng pagkamatay nito. Buhat noon naglabasan ang mga lihim na may inggit kay Don Rafael. At isa na nga rito ay si Padre Damaso. Pinaratangan itong erehe dahil sa hindi pangungumpisal at isang pilibustero na laban sa pamahalan at marami pang iba. Tumungo si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Maria Clara at doon ay nag-usap sila sa azotea. Pinakita ng dalawa ang mga patibay na sila ay hindi nakakalimot sa isa't isa. Ipinakita ni Ibarra ang tuyong dahon ng sambong at si Maria Clara naman ay ang sulat sa binata. Malapit na noon ang araw ng patay. Nagpaalam na ang binata sa dalaga upang magtungo sa libingan ng kanyang ama. Sa libingan, nabatid niya buhat sa sepulturero na pinahukay ang bangkay ng kanyang ama at pinalipat sa libingan ng mga Tseko. Umuulan noon at mabigat ang bangkay, kaya tinapon na lamang ito sa lawa. Galit na galit si Ibarra ng minsan.
Nakasalubong niya si Padre Salvi at ito'y kanyang pinitsirahan. Ipinagtapat ng pari ng hinalihinan niyang pari na si Padre Damaso ang gumawa ng gayong kalapastangan. Sa halip na maghiganti si Ibarra ay nagpatayo ito ng paralan para ipagpatuloy ang ninais ng kanyang ama. Sa pagbabasbas ng panunukan ng paralan, muntik nang mabagsakan si Ibarra. Salamat na lang sa tulong ni Elias sapagkat imbis na si Ibarra ay ang taong madilaw. Sa pananghalian, inihanda ni Ibarra, muli hinamak ni Padre Damaso ang ama nito. Hindi na napigil ni Ibarra ang sarili at muntik na niyang masaksak ang pare. Buti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring iyon, ay itiniwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahang Katoliko. Ang sitwasyon ay sinamantala ni Padre Damaso. Iniutos niya kay Kapitan Tiago na hindi na ituloy ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Sa halip ay kay Linares ito'y pakasal. Napawalang bisa ang pagiging eskomulgado ni Ibarra at tinanggap muli siya sa simbahan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay hinuli at ikinulong dahil naparatangan siya na nanguna sa pagsalakay sa kwartel. Habang ginaganap ang hapunan para sa kasal ni Linares at ni Maria Clara, ay nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Sinabi pa niya na kaya siya magpapakasal kay Linares ay para sa dangal ng ina. Ngunit ang pagmamahal niya para kay Ibarra ay di magbabago. Tinulungan siya ni Elias sa pagtakas, ngunit naabutan sila ng mga sibil. Sa pamagitan ni Elias ay nailigaw niya ang mga tumutugis at nakatakas si Ibarra. Nang makalundag si Elias sa tubig, ay pinagbabaril siya. Sa pagkalat ng balita na namatay si Ibarra, si Maria Clara ay lubos na namighati. Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang magmongha. At walang nagawa si Padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang